of Responsibility. Lumaki rin ang posibilidad na tatama sa lupa ang hagupit o cherubim at inaasang magtataas ng storm signal sa Visayas habang pumapasok po sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo. At alamin ho natin ang update nito live mula sa ABS-CBN Weather Center. Nandun po si Kuya Kim. Kuya Kim, kahapon binanggit mo na 60-40. 60 papasok sa ating bansa, 40 aakyat siya patungo ng Japan. Ngayon ba, Kuya Kim, ay may nabago na sa porsyento? Kabayan, medyo bumaliktad ngayong araw na to, no? May dalawang senaryo pa rin sa forecast track o dadaanan ng bagyo. Pero ngayon, nasa 75% ng tatama sa lupa. Partikular dito po sa Eastern Samar, itong bagyo, at may 25% na ito'y lilihis o magre-recurve at tatama dito sa Southern Japan. Bakit lumaki ang posibilidad ng pagtama sa lupa? Ang high pressure area dito po sa norte, ito po ay lumakas at paglakas po nito, inihipan po niyang pababa ang bagyo, kaya mas malaki na po posibilidad na ito po ay dadaan dito po sa Visayas at lalabas po ng West Philippine Sea. Samantala, dahil nakabuelo, lumakas lalo si Typhoon Hagupit o Ruby sa sustained winds na 160 kilometers per hour, malakas na po ito, at pagbugso o gustiness na 195 kilometers per hour. Ito'y nasa 1,278 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur, at may bilis na 30 kilometers per hour. Dahil malayo pa at may buwelo, inaasang lalakas pa ang bagyo bago pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Ito naman ang forecast track ng ilang foreign weather agencies. Ito po ang sa Japan Meteorological Agency. Makikita po natin westwards o pakanluran po itong bagyo at ito po ay tatama sa lupa at dadaan dito po sa Eastern Visayas. At silipin naman natin ang susunod na foreign weather agency natin. Ito naman po sa Hong Kong. Hong Kong Observatory. Ito po ay westwards din o tatama dito po sa Eastern Visayas at tatawid po ng Eastern Visayas. At ito naman ang madalas gamitin po sa mga probinsya po sa Amerika. Ito po ang Joint Typhoon Weather Center. Tignan po natin. Dito po sa Joint Typhoon Weather Center, westwards din po. Ngunit makikita po natin habang ito po papalapit dito po sa Visayas, ito po yung magpapanorte ng kaunti at posible pong pumasok dito po sa Bicol at posible pong ito po yung magpanorte at tutuloy po sa Japan na hindi po tumatama sa lupa. Malalaman po natin yan sa mga darating na oras. Pinag-iingat ang lahat sa storm surge na posibleng umabot po sa 3.4 meters. Kahit hindi man tumama sa lupa ang bagyo, pinag-iingat ang mga nakatira sa Eastern Visayas dahil lalapit po ito sa lupa at may lapad na 600 kilometers ang kaulapan na may dalang ulan at hangin. Inaasang magtataas ng storm signals ang Pag-asa sa Visayas habang lumalapit po ang bagyo. Tanong naman ng marami, totoo ba ang kumakalat na balita na magiging isang super typhoon din ang bagyong Hagupit? Ayon po sa Pag-asa, mababa lang po ang tsansang maging isang super typhoon ito. Ang super typhoon ay may maximum sustained winds na 220 kilometers per hour. Sa ngayon, nasa 10% ang tsansang aabot ng 220 kilometers per hour ang lakas ng bagyong Hagupit. Sa ngayon, nakataas naman ang gale warning sa seaboards ng Northern Luzon at Eastern seaboards ng Central Luzon. Asahan ng 3.4 hanggang 4.5 metro na taas na mga alon. Ito naman ang satellite image natin upang alamin ang mga lugar na uulanin bukas. Ito po si Bagyong Hagupit. Papangalanan Ruby po ito pagpasok po nito bukas. Ngunit dahil malayo pa, makikita po natin bukas po nakapag-ulan lamang dito sa Luzon, nakapag-ulan dito po sa Visayas at good weather po tayo sa Mindanao. Ngunit paglapit po itong malakas na bagyong to, asahan na po natin ang storm signals, lalong-lalo na po dito sa eastern sections ng Visayas at eastern sections ng Luzon. Balik sa iyo, kabayan. So, ang posibleng tamaan niya, Kuya Kim, ay ang Eastern Visayas, Eastern Luzon hanggang Northern Luzon. Ganito yan, kabayan. Kung ito'y tatama sa lupa, ang dadaanan nito ay ang mga lugar na dinaanan ni Yolanda. Okay. Yan, ano? Kung ito naman ay magpapanorte at hindi tatama sa lupa dahil 600 meters ang lapad nito, ng kaulapan nito, asahan natin ang napakasungit na panahon sa Eastern Visayas at Eastern Central Luzon, Eastern Southern Luzon at Eastern Northern Luzon. So malakas pa rin ang pag-ulan dito sa eastern section ng Luzon kahit hindi man tumama sa lupa. Kahit hindi tumama sa kalupaan ng ating bansa, ang epekto nito ay mararamdaman ta rin. Mga anong signal yan, Kuya Kim? Aabot ng signal number 3 yan, kabayan, dahil malakas itong bagyo. Nasa 100 plus kilometers per hour. Yung binabanggit mo mga weather agency ng Japan,
ng Hong Kong at saka ng Amerika. Ang Amerika parang hindi direct hit. Ang Amerika, makikita natin, kung mababalikan natin, makikita natin habang ito'y lumalapit sa lupa, ito'y magpapa-norte ng konti, west-northwest ang kanyang direksyon. Ibig sabihin yan, kung ito ay mag-western ulit, tatama ng Bicol ito. Kung ito'y magpapa-norte naman, habang lumalapit, ito'y magre-recurve at tatama dito sa Japan. Yan ang dalawang posibleng senaryo diyan sa Joint Typhoon Warning Center, kabayan. Ang Metro Manila ba ay magkakaroon din ng mga pag-ulan? Ayon sa mga forecaster natin sa Pag-asa, kabayan, ang Metro Manila, habang lumalapit ang bagyo, kung tumatawid man dito sa Visayas o kaya magpapanorte dito sa Luzon, asahan natin. Ngunit nothing extreme. Ibig sabihin, hindi naman kalakasan sa Metro Manila, kabayan. So bukas, malalaman magkakaalaman kung talaga maapektuhan ang Pilipinas bukas. Mga anong oras, Kuya Kim? Pag TV Patrol bukas, eksakto, malalaman na natin yan kung anong direksyon itong bagyo. Kung ito'y tatama o lilihis at magpapanorte. Maraming salamat si Kuya Kim. Live kaugnay ng bagyong si Hagupit. Samantala, naka-red alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sakaling tumama nga sa lupa ang bagyo na mahigit 40 probinsya ang posibleng mapinsala ng bagyo o tamaan. Nagpapatrol si Jasmine Romero. Hindi biro ang bagyong Hagupit. Ngayon pa lang, habang hindi pa ito pumapasok ng PAR sa tansya ng Pag-asa, posibleng magdulot ng storm surge o pagtaas ng alon ang bagyo. Umaabot din sa 44 at mga probinsyang pwedeng tamaan ito, partikular na ang mga lugar sa silangang Visayas. Kaya naka-red alert na ang NDRRMC. Ibig sabihin, lahat ng kanilang mga operation centers ay nakabukas at nakamonitor. Ang mga regional offices na pwedeng tamaan ng bagyo, nakahanda na ang mga food pack. Lahat ng mga preparedness work, repositioning of the equipment, evacuation centers sa paghahanda ng mga yon, at yung mga relief goods in coordination with the SWD ay patuloy na gampanan ho ito. Pero aminado ang NDRRMC, hanggang ngayon, hirap pa rin kumbinsihin ang mga tao na iwan ang kanilang mga bahay sakaling kailanganin na nilang magpa-evacuate. 2 araw na ilikas mo yan na hindi makapaghanap buhay, medyo mabigat din sa mga kababayan natin yon. Oras namang pumasok na sa PAR ang bagyo, bibigyan ng abiso si Pangulong Aquino kada oras. Target ng gobyerno na magkaroon ng zero casualty ang pagpasok ng bagyong Ruby sa bansa. Kaya't nananawagan ng palasyo sa publiko, seryosohin ng husto ang mga babala ng Pag-asa at NDRRMC para hindi na maulit pa ang mga trahedyang naranasan na noong mga nakalipas na bagyo. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Sa kaugnay na balita, naghahanda na rin sa pagpasok po ng bagyo ang mga taga-Tacloban City na matinding tinamaan nga ng Super Typhoon Yolanda noong nakaraang taon. Ang Tacloban Astrodome ang gagawing evacuation center. Pero ang ilang taga-Tent City takot lumipat doon dahil ito'y binaharin noong bagyong Yolanda. Nagpapatrol, Sharon Evita. Mahaba na ang pila sa ilang grocery store sa Tacloban. Pinaghahandaan ng mga residente ang mga pagkain at iba pang pangangailangan. Sakaling manalasa ang bagyong Ruby, si Rita natuto na sa karanasan noong Yolanda. More on dilata kasi kung mawala ng kuryente, at least mayroon pa rin ulam. Sina Aling Malu at Fe, hindi naman daw nagpa-panic buying. Kailangan lang daw paghandaan ang anumang mangyayari. Kasi before, wala kami preparation, so naghirap. Kaya last year, nag-take for granted naman ang news.
Di kami nag-grocery, kahit ano, wala. Ang Tacloban Astrodome ang inilaang evacuation center ng Tacloban City Disaster Risk Reduction Management Council. Iniutos na ni Mayor Alfred Romualdez na ihanda ang Astrodome bago pa man dumating ang bagyo. Pero para sa 70 taong gulang na si Lola Dolores, mas mainam na lumipat sa bahay ng kanyang anak. Pinaanok dito nga Astrodome, paron unang Malapit daw kasi sa dagat ang Astrodome kaya mas nakakatakot. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, mas mapanganib sa Tent City at iba pang danger zones. Samantala sa Misamis Oriental, inani na ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto. Tinalian na rin ang mga bangka. Sa Cagayan de Oro naman, iniligpit na ang mga billboard para iwas disgrasya. Sharon Evita, ABS-CBN News. Bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Ruby, simula bukas ay suspendido na ang pasok sa lahat ng level sa mga paaralan sa ilang bayan sa Biliran, tulad ng Biliran, Naval, Maripipi at Kabukgayan. Wala ring pasok sa Almeria, Biliran sa December 5. Bayan, maibaho tayo ng balita. May mga hinaing pa rin ang mga OFW na 2 araw na naka-quarantine ngayon. Lumalabas din po na hindi na paghandaan talaga ng ating pamahalaan o ng DOH ang kanilang pagdating. Kung inyo po natatandaan o ika-17 ng Nobyembre ay binalita namin ang problema ng may 9 na OFW na kausap sa atin na umuwi galing sa pinagtatrabahang minahan sa African Minerals sa Tungkulili, Sierra Leone. Hindi po sila makabalik ngayon ng Sierra Leone at natatakot na mawalan na ng trabaho at dahil hindi sila iniisyuhan hanggang ngayon ng PUA ng OEC, Overseas Employment Certificate. Samantalang wala silang sakit, mahigit sa 1 buwan na sila na narito sa Pilipinas. Yan ang ating pinatrol sa KSP, Kabayan Special Patrol. Alauna ng madaling araw kahapon nang dumating si Nestor at 4 pa niyang kasamahan sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport kung saan hinarang sila ng mga immigration officers at sinabihang kailangan silang i-quarantine. Sa tempo namin, may letter na po kami na kami po ay na-quarantine doon sa Sierra Leone na nagpapatunay po na kami po ay ligtas. Pinakita ba ninyo yun sa mga otoridad? Yes po, hindi nila po i-honor yung letter namin. Ang 2 naman nilang kasamahan na sa Terminal 3 ng airport lumapag ay hindi na quarantine. Makalipas ang 2 oras sakay ng ambulansya, dinala ang grupo sa isolation center ng Bureau of Quarantine. Naabutan din nila doon ang 7 pang Pilipino na unang naka-quarantine din. Nadismaya si Nestor sa quarantine area na kanilang paglalagyan sa loob ng 21 araw. Ito yung lugar nila, parang kulang yung facilities nila. And then sa isang room, 3 tao. And then ako po, nakatulog po ako sa sahig lang po. Walang aircon na may electrical po. Doon laming lamok. Eh baka naman kayo madengge pa dyan kung sakasakali. Yung CR po, yung may tabo at saka balde lang po. Yung kabilang room, may malaking drum na blue po. Which is 2 room na gumagamit. So, sa isang room, 3 to 6 na tao kung gumagamit sa isang CR po. Pero may tubig na lumalabas sa gripo? Meron din po pero mahina po kabayan. Yung flash ba ay gumagana? Ay hindi po. Kaya kung kahapon ay kape at pandesal lamang ang pinakain sa kanila, ngayong araw ay nag-ambag-ambag naman sila para makabili ng lechon para sa pananghalian, bukod pa ito sa beef steak at pakbet na inihain sa kanila. Kaninang umaga ay natingan na rin ng mga staff ng Bureau of Quarantine ang grupo ni Nestor. Ay inaabot po talaga sa amin dito. Labas-pasok po sila ng quarantine na area po. Anong suot naman nila? Ay normal lang po, naka-uniform. And then mag-time in po rito sa umaga. After po niyan, duty na po sila. Sa panayam naman kay Dr. Alexander Oba ng Bureau of Quarantine, wala sa listahan ng OWA ang grupo ni Nestor kaya hindi napaghandaan ang kanilang pagdating. Ang sabi ng Bureau of Quarantine, hindi sila nakahanda dahil hindi daw ni-report ng OWA na darating kayo.
Ay kabayan, bago kami umalis ng bansa, meron po kaming visit. So kami po ay registered sa OWA. Well, ano naman po documented yung pag-alis namin ng bansa po. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila kinakausap ng sinumang kinatawan ng Department of Health para malaman kung ano na ang mangyayari sa kanila. So para kabayan, hinintay namin yung sa Department of Health o PUA pa o DFA pa na mag-advise din sa amin o magbigyan kami po ng briefing kung anong mangyayari dito sa loob. 21 araw lamang na bakasyon ang binigay ng African Minerals sa grupo ni Nestor. Kaya napapahala siya na baka hindi na rin niya magamit ang kanilang bakasyon. Uwi kami para mag-celebrate pro Pasko sa mga mahal namin sa buhay. Pero yung nangyayari po ngayon, parang ipinagkait sa amin yung kaligayahan. 21 days din ang inyong bakasyon, 21 days na hindi makikita ninyo ang inyong mga kamag-anak. Pero pwede silang dumalaw, malayo lang. Mga gaano kalayo? Diyan lang po sa gate, mga 1 or 2 meters po sila sa amin. Nakikita namin, doon sigawan lang po ang communication po. Kaya para kay Nestor at mga kasamahan niyang OFW, wala silang magagawa kundi hintay na lamang na matapos ang pag-quarantine sa kanila. Hindi rin kami po again sa quarantine na yan. Pero sana po bigyan kami ng magandang facilities po. At saka makapahinga po kami. And then sa mga pamilya po namin, huwag po silang maggalala. Taste lang na konti. Wow. At gusto sanang hilingin po ng mga OFW. DOH ha, take note. Na kung maaari ay bawasan man lang ang mga araw na sila ay ikwa-quarantine. At sana po, mabigyan daw sila ng TV para naman may mapaglibangan sila sa loob dahil wala sila akong magawa doon. Meron daw pong TV doon pero mukhang sira, naka-display lang. At sana, bigyan sila ng washing machine para naman makapaglabas sila ng kanilang damit dahil nangangamoy na po sila. At patuloy pa po madadagdagan ng mga OFW na uuwi ngayong magpapaso galing ng Sierra Leone. May mga darating din po ngayong gabi. At hanggang ngayon, alam ba niyo kabayan, wala pa ho sa Sierra Leone yung grupo ng Rapid Response Team na kinabibilangan ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Labor at naghihintay pa raw sa Morocco. Umalis ho sila ng Pilipinas noong pang November 14. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating sapagkat hinihintay pa raw yung mga taga-DOH. At ngayon nga po'y pinag-aaralan ng Malacanang na paikliin ang quarantine period para sa mga OFWs na galing po ng West Africa. Ito'y ayon na rin sa kahilingan ng kanilang mga kamag-anak para nga mas matagal nilang makapiling ang pamilya ngayong pong Pasko. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Mula sa isolation building ng Bureau of Quarantine sa NAIA, malayang nakakagala sa compound ng mga OFW mula Sierra Leone na ngayon ay isinasailalim sa 21-day quarantine. Pero alinsunod sa protocol kontra Ebola, bawal pa rin ang malapitang kontak sa mga tagalabas. Mga ikayong sabon pa, maybe! Kaya hanggang sa pader na lang sila natatanaw at nakakausap ng mga kaanak na bumibisita sa kanila. Tanaw-tanaw na lang po sa malayo. Okay lang sa inyo? Okay lang naman. Kailangan naman po nila yan. Ayon sa mga kaanak, naiintindihan man nila kung bakit kailangang ipa-quarantine ang kanilang mahal sa buhay, masama pa rin ang kanilang loob dahil tila hindi naman ito napaghanda ang mabuti ng gobyerno. Kanina, anong oras na? Wala pang almusal? Past 8 na, wala pa siyang breakfast. We're not against the quarantine. At least yung safety ng asawa ko, ng pamilya niya, nadadatnan niya. Yung accommodation lang. Pinansin din ng mga kaanak ang tila hindi pagsunod sa protocol sa loob. Ang nag-deliver ng pagkain para sa mga OFW nakapasok ng walang personal protective equipment. Tumambay pa siya sa tabi mismo ng mga OFW. Maging ang mismong guard, wala ding PPE. Hiring ngayon ng mga OFW, sana iklian ng gobyerno ang kanilang quarantine period. Ay pagdating dito, wala namin kung walang quarantine. Ito naman po namin makubaba yung araw namin dito na 2 weeks lang. Kasalukuyang pinag-aaralan sa Malacanang ang pakiusap na ito ng mga OFW dahil na rin sa request ng kanilang mga pamilya na nais makapiling ang mga mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Magkano nga ba ang budget ng pamahalaan para sa mga OFW na kailangang manatili
sa isolation center ng Bureau of Quarantine. Base sa dokumentong nakuha ng ABS-CBN mula sa Bureau of Quarantine ng Health Department, ito ay aabot ng halos 1 milyong piso. Exclusive nagpapatrol, Ninia Corpus. Sa dokumentong ipinakita ng Bureau of Quarantine sa ABS-CBN, nakalista ang estimated budget para sa mga taong naka-quarantine ng 21 araw na aabot ng halos 1 milyon. Base ito sa 59-bed capacity ng isolation building ng Bureau of Quarantine. Ibig sabihin, para ito sa 59 na tao na pwedeng i-quarantine doon. Bawat isa ay bibigyan ng 2 set na scrub suit sa halagang 600 pesos. Kung sa 59 na tao ay 35,400 pesos na ito. Nasa 300 pesos per person naman ang halaga ng toiletries tulad ng sabon, shampoo at toothpaste na may total na 17,700 pesos. Bago rin ang mga bedsheet na 2 sets per person sa halagang 2,600 pesos times 59 ay 153,000 pesos. May budget naman na 500 pesos per person per day ang pagkain. Kasama dito ang agahan, tanghalian, hapunan at merienda. Kung imumultiply ito sa 21 days ay 10,500. Para sa 59 na tao, aabot ito sa 619,500. Aside from doon sa ina-outsource nating food, kung gusto ng lutong bahay, capable namang gawain as long as walang mga limitations sa kanilang diet. Ang heavy-duty washing machine na may 15 kilo capacity ay 40,000 pesos. 20 pesos per person per day naman ang detergent, kaya may total itong 24,700 para sa 59 na tao. Ang 12 dyaryo ay umabot sa 5,040 pesos 21 days. Sa 3 set ng palibangan, diet chest of the General, Monopoly at Baraha ay 2,850. Pag sinumato ng budget para sa 59 na tao sa 21 days, ito ay 898,190 pesos o halos 1 milyong piso. Di pa kasama rito ang sweldo ng doktor, nurse, driver, utility at guard, pati water at electricity bill. Simula kahapon, may 14 na OFW ang naka-quarantine ngayon sa Bureau of Quarantine. Nilinaw naman ng WHO na 5,987 lamang ang mga namatay sa Ebola virus outbreak at hindi halos 7,000 na naunang napaulat. Inamin ng WHO na nagkamali sila sa pagbilang. Ninia Corpus, ABS-CBN News. Sa ilang pang balita, nagkagulo ang traffic sa kahabaan po ng Rojas Boulevard at sa Port Area, Manila sa unang araw po ng truck ban habang hindi po naman gaanong malinaw ang sinasabing Christmas loop ng MMDA para ho sa mga motorista. At live mula po sa lungsod ng Maynila, nagpapatrol ang ating mutya ng masa, Doris Bigornia. Doris, ano ba ang epekto nung truck ban? Pabor sa mga motorista o pabor sa port area? Ted, sa kinaroroonan natin ngayon dito sa Rojas Boulevard, kanto ng P. Burgos, masasabi naman natin na nararamdaman naman ang epekto ng truck ban na yan. Dahil kung ikukumpara mo sa dati, kapag ganitong rush hour na dikit-dikit na at walang galawan ang mga sasakyan, lalo't nakikipagsabayan nga ang mga truck. Pero ngayon, nagkakaroon lang ng pagsisikip dahil sa paghinto sa traffic light. Yung bugso talaga ng mga naglalakihang truck ay kaninang umaga lang nangyari yun. Balik sila sa kanilang dating ruta at yung tinatawag na Christmas loop, meron nga niyan pero sa ngayon, tanging ang MMDA lamang ang siyang nakakaalam kung saan-saan naroon ang mga ito. Sala-salabat ang trapiko sa Maynila kaninang umaga. Unang araw kasi ng pagpapatupad ng truck ban sa Rojas Boulevard. Nagkadituhan na naman ang mga motorista dahil balik sa kanilang dating ruta ang mga truck. Hindi mo sa traffic ngayon kasi wala nang kwan dyan sa Rojas Boulevard. Total truck pa na eh. Kailangan ay dito na lahat ang daan sa kwan. Sa Plaza Dilaw. Matindi na naman traffic ngayon eh. Bakit? Ayaw naman padaanan yung Rojas Boulevard. Kagabi nga, alas 12 eh. Andun pa rin yung traffic eh. Bahagi ng plano ng MMDA ang truck ban sa Rojas Boulevard para maisaayos ang trapiko dahil sa mga sunod-sunod na malalaking events na gagawin sa Maynila at ang tumitinding Christmas shopping rush. Unang-unang tinamaan ang mga trucker sa plano kaya
di sila happy. Why single out trucks? Dumadaan lang yung trucks dyan sa kalsada. Kung yun ang desisyon nila, dihantayin na lang namin yung 2016. Traffic along Rojas Boulevard is not caused by trucks. It is caused by vehicles na nakamba lang dyan sa kalsada. No? Christmas loop o Christmas lane din sana ang isa pa sa naiisip na solusyon. Pero Hindi ko po alam na meron ganun po eh. kita mo yung sign. Ma'am, hindi pa ako eh. Hindi ko pa ako nakikita. Wala pa ako nakitang signage ng Christmas lane. Saan yun? Kaya dito? Hindi siya visible. Talagang nagkakaroon ng kalituhan kung ano at saan nga ba ang Christmas lane. Halimbawa, yung signage na mula sa airport. Kung galing ka sa airport at iiwas ka sa traffic sa Baclaran hanggang sa CCP, mainam sanang gamitin ang Christmas loop papuntang MOA. Pero maliit at di pansinin ang karatula at nasa tabi ito ng construction area. Hindi reflectorized, walang ilaw. Pagka nalaman kasi ng tao, doon din lahat magdadaan mga sasakyan. Traffic din. Traffic din na. Para sa akin, walang mangyayari din dyan. Ted, yung Christmas loop na sinasabi ay pangalawang araw pa lamang naman na ipapatupad at inaasahan na maisaayos ito ng MMDA sa lalong madaling panahon nang sa gayon ay maging maayos lahat ang ating Christmas shopping. Ted. Maraming salamat, Doris Bigonia. Humihirit na ng bawas presyo sa bilihin at serbisyo ang gobyerno dahil sa sunod-sunod na rollback sa petrolyo. Pero umalma ang grupo ng mga negosyante. Nagpapatrol si Alvin El Chico. Halos linggo-linggo may rollback sa petrolyo kaya ang diesel magsa-10 piso na o mahigit 20% ang nabawas mula sa presyo noong December 2013. Ang gasolina mahigit 7 pesos na ang nai-rollback mula Enero. Kaya ang hirit ng DTI sa mga negosyante, bawasan na rin ang presyo ng bilihin at serbisyo. I-share nyo yung yung parang ginhawa sa pagbaba ng presyo ng langis sa ating mga mamimili. Sa taya ng DTI, minimum na 3% hanggang 10% ang dapat tapyas presyo. Halimbawa, sa sardinas, bawas na 22 centavos sa kada lata ang estimate ng DTI, 95 centavos sa lata ng gatas at halos piso sa kape. Pero aminado si Domingo na hindi naman mapipili ng basta-basta lang ang mga manufacturers na ibaba ang presyo. Pinapakalculate na ho natin para mas may basis tayo kung ano dapat yung mga drop. Pati ang DOE na nagmo-monitor sa petrolyo, kinampihan ang panawagan ni Domingo. It's just logical. Kasi kapag tumaas naman ang presyo ng gasolina, ang unang pinagraralihan, kami. Umalma ang grupong Federation of Philippine Industries. Pero kakausapin pa rin daw ang kanilang mga miyembro na maaaring magtapyas ng presyo. Hindi naman lahat ng kosto petrolyo. Magpatapo kayo ng negosyo muna para malaman nyo naman. Kasi kung hindi nyo by computation lang, ay mahirap po yan. Lalong lumakas ang argumentong bawas presyo sa bilihin at serbisyo dahil alam nyo ba kung magkano na naman ang ibinawas sa presyo ng imported na diesel at gasolina sa unang 2 araw pa lang ng linggong ito? Mahigit 2 piso na naman kada litro. Pero siyempre, hihintayin pa ang trading hanggang Biyernes para malaman kung magkano sakto ang galaw sa presyo sa susunod na linggo. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Masama ang loob ng pamilya ng isa sa 5 estudyanteng tinangkang dukutin ng mga lalaki nakasakay sa isang van sa Quiapo, Maynila. Kanilang hinaing mabagal ang investigasyon ng pulisya. Exclusive nagpapatrol si Nico Bawa. Dama ni Aling Rose ang takot na dinanas ng anak niya si Tomas nang tinangka umano siyang dukutin ng mga lalaki nakasakay sa isang van sa Quiapo noong Huwebes. Pero masama ang loob nila sa mabagal na investigasyon ng pulisya. Mula noong nagpa-platter sila noong Biyernes, wala pa silang natatanggap na update tungkol sa paghahanap sa mga suspect. Natakot kasi nanay ako eh. Kung hindi nakapiglas yung anak ko, di wala na akong anak. Hanggang ngayon wala pa siya. Di namin alam kung saan namin siya hanapin. Ayaw na sanang lumantad ng pamilya, pero kailangan daw ay ayusin ng pulisya ang kanilang sistema sa pag-iimbestiga. Na sana po aksyonan nila yung ganitong bagay kasi hindi naman siya biro na... Kasi bata yun eh, estudyante.
Para sa aming magulang, alam namin na sa eskwela yung anak namin. Yung pala, pag lumabas na ng eskwela, hindi na sila safe. Nagpapasalamat ang pamilya na naging listo si Tomas na agad nakatakas sa mga suspect. Pumasok na siya sa klase. Nagte-text ako dun sa teacher, sa advisor, kung nakarating na siya ng school. Tapos, pag sinabi ng teacher na nandito na po, napapanatag na po ako kasi nasa loob na siya ng eskwela. Tumanggi magsalita man nila pulis, patuloy pa raw ang investigasyon sa kaso. Ayon sa pulisya, robbery snatching lang ang insidente, pero ayon sa pamilya, forcible abduction incident ang kanilang ipinablater. Kanina, humingi na ng kopya ng CCTV ang pulisya at nag-deploy na magbabantay sa mga eskwelahan kasama ang barangay. Maglalagay po kami ng mga tanod po dyan sa lugar ng eskwelahan na yan, ng umaga, hapon hanggang gabi, para sa mga security ng mga protection ng mga estudyante nag-aaral. Sa kuha ng CCTV, lumalabas na alas 5:26 pa lang ay nakaabang na ang van malapit sa eskwelahan. Hanggang umikot ito at inabutan ng mga bata pagdating ng alas 6:30 ng gabi. Nico Bawa, ABS-CBN News. Ayaw makatrabaho ni Luis Manzano ang girlfriend na si Angel Locsin at ang kanyang mommy na si Vilma Santos. Ang mga dahilan ni Luis sa pag-back out, alamin sa pagpapatrol ni Marie Lozano. Ikaw at ang saninong boses ang susunod na The Voice of the Philippines. Inaabangan niya ng bayan at ng The Voice host na si Luis Manzano. Pero di lang daw ito tagisan ng contestants. Ngayon, na merong steel. So mas grabe yung kulitan nila, grabe yung asaran nila. Ang boses naman ni Luis ang inaabangan matapos siyang mag-back out sa pelikula. Napagsasamahan sana nila ng mommy na si Vilma Santos at girlfriend na si Angel Locsin. Parang masyado namang personal na sa akin yun. Kumbaga, showbiz ako pero hindi ako showbiz. Aminado si Luis, nung una, hindi ito naintindihan ni na Governor V at Angel. Ako, dalawa sa very personal sa buhay ko. Ang mga kasama ko na mapapanood ng tao, mapapaglaruan ng ibang tao, yun ang iniiwasan ko. Happy naman si Alex Gonzaga na sundan ng yapak ng idolong si Maricel Soriano sa iconic role na TV adaptation ng Inday Bote. Bottles, newspapers, load over here! Pero sa kinang ng Diamond Star sa pag-emote at pagpapatawa, pressured ba si Alex? Walang pressure. Siyempre, pero hindi ko na po iniisip yun. Ang hirap na yung original talaga is si Miss Maricel Soriano. Sana rin daw magkakilala sila ng personal. Nanonood ako ng mga dati niyang palabas dito, yung mga sitcoms niya dito sa ABS. Pero kung naikukumpara sila sa comedy acting, aminado si Alex may bagay na di niya matutularan kay Maria. Siguro sa comedy, konti, pero yung drama parang hindi ko naman. Pagkagawan dito si Alex, sina Mateo Godicelli at Kian Cipriano. First show ko talaga sa ABS, kasama ko si Alex. After how many years, magkasama kami ulit. So, masaya. Ng DOH. Kapamilya sa paglipas ng panahon, kayo ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, ang mabait ninyo. Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, ang mabait ninyo. Thank you, ang babait ninyo. Panyawan Herbal Capsule. Ano na kini nagkadiyang hiyas nga makatabang muayon sa atong mga balatian. Base sa pagtuon sa Indira Gandhi Medical College sa India, nagpakita nga kining panyawan makabuhay sa tawag sa tinagaw o sa Hinilonggo manunggal o sa Cebuano panyawan. Ano na kini pait nga duga nga walay angay kabalakan sa inyong panglawas. Ang Panyawan Herbal Capsule epektibo makawagtang sa sakit sama sa diabetes, arthritis kung rayuma, asma, mayuma sa mga kababayan, sakit sa pantog, sakit sa kidney, UTI kung urinary
tract infections, sakit sa kasing-kasing, stomach ulcer, insomnia, malaria, migraine, dengue fever, hepatitis ug uban pang balatian. Hinumdumi sa kanunay, sa kapait sa atong kahimtang karon, bawal magkasakit. Panyawan Herbal Capsule, barato na, epektibo pa, mapalit sa inyong mga suking butika. Paminaw na to ang testimonyas ang nagagamit sa Panyawan Herbal Capsule. Sumakit yung ngipin ko, namaga yung gums ko. Sabi ng guard namin na itry daw yung Panyawan Capsule. Twice a day ko lang gani yun eh. Wala nang pamaga. Si Joy sa Yuan Pharmacy. Okay, thank you, ma'am. Sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Gamit sa Panyawan Herbal Capsule. Oh, anong gusto niyo merienda? Maraming pagkain na nabibili sa kalye na enjoy kainin. Pero ingat lang tayo. Minsan may dala itong mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. Kumainment number 6. Tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Ang pagkain, linisin at lutuin ng tama. Ang tubig, kung kaduda-duda, pakulo na para siguradong safe. Ito na lang ang merienda natin. Oh, hugas muna ng kamay. Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Pera padala? Oo. Yung mura? Oo. Mabilis! Walang gusgus malungas! Oo. Wala nang iba! Palawan Express, pera padala! Dito na tayo! Sa Palawan Express. Sa amin pag yun, aw, mild for. Ahaman ka nagpa-design of nagpa-fabricate, ana? Aw, sa espesyalista. Ahaman, sa Aloglass Osamis and Steel Fabrication. Aloglass Osamis and Steel Fabrication. Nag-specialize sa glass at aluminum. Modified at fabricate sa mga sumusunod. Sliding windows and doors, curtain wallings, storefronts, louvers and screens, office partition, shower enclosure, aluminum cladding, color roofing, steel truss and framing, metal doors and partitions, steel gate and grills, railings, ceiling works on metal flooring framing, ug mainuman sa roll-up doors. At tunadan yun, libre sa pag-estimate alang sa inyong mga ipatrabaho. Aloglass, Ozamis, and Steel Fabrication. Lamaan in front of Shell Station, Ozamis City. Tawag sa telepono 521-2623 o 586-2623 o kahangat ko sa ilang technical manager. Romel Gumapat sa cell phone number 0947-567-1572. Ang taoy, sa tamang kontrol, makakatipid kayo litro sa ang dalawang bar namin 10 pesos joy, tuloy pa rin 10 pesos based on SRP. Lumagdag, pinag-isipan ito. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Nauta ka na tanan, ang panagigugmaay, Make our spirits bright. What fun it is to ride and sing panagkatawa, tonight. o panagpinutan. Jingle bells Malipayong Pasko, o mabugaong bagong tuig kanatuntaran. to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, Kining jingle painumdum, katod ka na to, Mayor Rinaldo Aldong Parenog Sr., Mayor dinhi sa Dakbayan sa Ozamis. Ug sa iyang tibok, panay. A day or two ago, I thought I'd take a ride. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the others Matagamtaman no nato, used to laugh and call him names. ang tibuok Never let nga Rudolph join in any race. gasa sa tong Ginoo.
CCTV ng Barangay Anihan, Project 2, Quezon City, makikita ang pagharurot ng puting Avanza na taxi. Sa isa pang anggulo, mapapansin nakabukas ang pintuan ng taxi habang umaandar. Sakay pala ng taxi ang biktima si Alberci Cruz na nooy pinipigilan makababa ng taxi driver. Kwento niya, galing sila ng Ortigas Pasig na kanyang kalibong partner na si Jamie Ubay at nagpahatid sa May Patino, Project 2, Quezon City. Pero bago bumaba, nangihingi pa ang taxi driver ng 40 pesos na dagdag sa pamasahe. Kahit na nagmetro naman ng taxi, ninais ng mga biktima na reklamo ang driver. Kaya kanilang kinunan ang plate number at pangalan ng taxi. Dito na pinaharurot ng driver ang taxi at tuluyang tinangay ang biktimang si Cruz. Habang nakababa naman ang kanyang kalibing partner, may 1 kilometro rin ang itinakbo ng taxi bago nakatalon ng biktima. Padala yung babae lang sa taxi. Matangay. Plakahan ba niya? Yun daw yung ano? Hindi na plakahan. Hindi ko lang alam ng ibang barangay kung naplakahan nila. Dahil maraming tumulong din eh. Binigyan na namin yung bayad, pero sinabi namin doon sa taxi driver na pipicturean namin yung ano niya, yung taxi niya. Nung nakuha na namin ng picture yung taxi niya, pati yung metro, umarurot po siya ng takbo. Doon ako sa loob, ang sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng umalis, dito ka lang. Agad naman tumulog sa LTFRB ang biktima at formal niyang inireklamo ang driver at inireport ang